to our living God. Yes, Father God in heaven, we thank you for this moment. We thank you for this opportunity, Lord God, that you have given unto us. Lord, ikaw nawa ang manahan sa aming mga buhay. Ikaw nawa ang kumontrol sa lahat po ng sitwasyon na kung anuman ang naiisip namin at nararanasan namin sa pagkakataong ito, Lord. Lord, sa mga salita mo kami ay kakampante dahil maririnig namin kung ano po yung imimensahe mo sa amin. And we pray, Lord God, that you will impart it in our heart and we will apply it in our journey and walking to our Christian life, Lord God. So do your thing, God. Be in us, be in the midst of everyone, Lord God, right now. And bless my lips, Lord God, as you use me to deliver your words right now and right at this moment. Thank you, Father God, and to God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ang scripture natin, mga kapatid, ngayon ay kung nakikita natin sa ating monitor, ang sabi niya doon sa matatagpuan doon sa Romans 10 verse 9 to 10. It says there, if we declared with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Para po mas lalo nating maintindihan, mga kapatid, ay babasahin ko po sa Tagalog. So, ipahayag mong si Jesus ay Panginoon at sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. And then, ito ay sapagkat sa pamamagitan ng puso, ikaw ay sumasampalataya patungo sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng bibig. Ikaw ay nagpapahayag patungo sa kaligtasan. So this passage, mga kapatid, ay ini-emphasize nito yung salvation. Salvation, mga kapatid. Pag sinabi kasing salvation, mga kapatid, this is debatable. Napakalawak po yung yung salvation pag pinag-uusapan natin. Marami siyang kung sa Tagalog masasaklaw, marami siyang sanga kung pag-uusapan natin ang tungkol sa salvation. So, this passage emphasizes that salvation comes through acknowledging Jesus as Lord and believing in His resurrection. So, the question is, can a saved person ever be lost? Pagbaga ang tao ay naligtas na, mawawala pa ba ang kaligtasan? So, yun ang ating sasagutin, mga kapatid, because there are strong arguments ongoing. Yung mga debate based on the interpretation ng salvation. Yung interpretasyon ng scripture and the personal faith. So in our scripture, kadalasan yung verse natin ngayon ay ginagamit ng maraming Kristiyano. Gaya ng isang vision ng solid group, mga kapatid. Na yung isang Kristiyano, yung kanyang pagnanais, gaya ng ating sinabi ng ating pastora noon kanina, yung pagnanais
na makapag-akay ng tao sa pananampalataya kay Kristo. So as we all know, may mga bago dito, mga kapatid, yung mga Soyonians at si anak ni Sister Josephine. So yun yung mga ano yun? New souls na nakikita natin in this church. So, ito yung isang vision, mga kapatid, ng Solid Group. That even though nag-aakay tayo ng mga souls, but then, ang talagang the real mission of Solid Group is, even though iisa yung matitira, basta't yung kanyang faith, yung kanyang puso ay hindi ho fake. Basta ang kanyang puso ay genuine. Diba? Genuine, napakagandang salita, mga kapatid. Genuineness of a person's heart in the ministry. So, ang theme natin, mga kapatid, ay ang scripture natin ay pinamagatan kung the evidences of a genuine salvation. The evidences of a genuine salvation. Naman lang na pinag-usapan na natin yung salvation, yung mga ebidensya daw, or katunayan ng genuine na salvation. Ano ba yung genuine na salvation? Yung genuine kasi, mga kapatid, ay yung tunay, yung tumutukoy sa isang bagay o tao na totoo at hindi pawang panlilin lang o panggagaya lamang. Kung sa iisang word, hindi fake. Diba? Sinong mahilig dito sa mga signatures? Sa mga originals na mga kagamitan? Diba? Lahat gusto. Sana ganun din sa ating ministry, mga kapatid. To have a genuine sa ating ministry in the Christian life. So, ang genuine salvation ay yung blameless before the Lord and completely obedient to His command. Yung blameless, pag sinabing blameless kasi, mga kapatid, yung walang kapintasan, yung free of guilt, yan, na sumunod sa kagustuhan, yung mga commands ng ating Panginoon. So, meron akong 3 puntos na kung saan ang tunay na salvation, ang tunay na kaligtasan ay pwede nating gawin sa ating mga buhay as we are walking bilang mga anak ng Diyos. Meron tayong dapat gawin na para tayo ay mailigtas. Alam natin na ang Diyos ay niligtas na tayo dahil alam natin na He has overcome the world because siya ay namatay sa cross. Siya ay, anong rason kung bakit siya namatay sa cross? Anong rason, mga kapatid? Para tayo ay maligtas. Hallelujah! Kasi tayo ay makasalanan. Walang perpekto dito sa mundo, di ba? But ang Diyos ay sinave niya tayo, iniligtas niya tayo, sinikripisyo niya ang kanyang anak para tayo ay maligtas. Di ba? So, number 1, evidence of a genuine salvation is the genuine faith. Genuine faith, mga kapatid. Asan na yung monitor natin? Nawala yung monitor natin. So, number 1, mga kapatid, ay yung genuine faith. Alam natin, last Sunday, kung natatandaan natin, yung
how to be a successful walk in our Christian life, number one, sinabi ng ating pastor, is faith. Dito naman mga kapatid, as an evidence, paulit-ulit mga kapatid, yung sinasabing faith. Ano ba yung Tagalog ng faith? Pananampalataya. Diba? So, genuine faith is a belief of Jesus Christ which result in the believer being born again by the grace of God. So, in our verse ngayon, mga kapatid, that it says in Romans 10 verse 9, it says there that if you declared with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Pag sinabi kasing mga kapatid, yung Jesus is Lord, ito po ay tumutukoy. The phrase Jesus is Lord is a profound statement of faith acknowledging Jesus' divinity and authority. When we say Jesus is Lord, He is over everything. Diba? He is over, as we all know, na ang Panginoon ay siya po yung sovereign God. He is our sovereign God. So, if He is the Lord of one's life, then every part of their life should be changed when they encounter Jesus. How many of you, mga kapatid, nung tinanggap na ang Panginoong Isus, sino yung naka-encounter sa Panginoon? Have you encountered Jesus in your life? Amen? Have you encountered it? As you are walking, as you are praising, have you encountered Jesus in your life? So in here mga kapatid, isang example po ng pag-encounter ng Panginoon sa buhay ni Apostle Paul. By the way, ang ating scripture ngayon ay sinulat po ng ating ni Apostle Paul sa mga taga-Roma. So, sa buhay ni Apostle Paul, matatagpuan po doon sa Acts 27 verse 1 to 20. Dito po yung istorya ni Apostle Paul na kung saan Paul is put on a ship destined to Rome. Si Paul po ay isang bilanggo. Siya po ay isang bilanggo kasi as he is spreading the gospel sa mga place na kung saan gusto ng Panginoon na siya'y pumunta, marami ho, mga kapatid, ang hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Apostle Paul. As he is spreading the word of God in that place, marami ho yung hindi naniwala. Bagkus inaresto pa siya at ibinalanggo. So in here mga kapatid, siya po ay isang bilanggo dito nung siya ay magbiyahe o maglayag sa papuntang Rome. So sabi niya doon, when it was time for Paul to sail to Rome to appeal his case before Caesar, he was put on a ship with some other prisoners and sailed to Sidon. The ship sailed underneath Crete because of fierce wind and stopped at a place called Fair Havens. Ito po mga kapatid, nung siya'y naglalayag na mga kapatid sa place, hindi ho siya diretso. Hindi ho siya diretso. Bagkos, nakaranas sila ng napakalakas na hangin na kung saan, imbes na siya'y diretso na, nagkasanga-sanga na siya. Pumunta na siya sa different places. First, nung naglayag sila sa place called Sidon. Ano yung purpose nun, mga kapatid? As I was saying kanina, yung salvation po, pag pinag-usapan natin ang salvation, marami hong sanga.
'Di ba? Marami hong sanga. Kasi po gusto ng Diyos na ipaintindi sa atin kung ano man yung ibig sabihin ng salvation as you are you accept Him as your Lord and Savior. Nung nagbaptize ba kayo mga kapatid, sabi ng pastor, did you accept the Lord as your Savior? Ano yung sinigot ninyo? Hindi ko po alam. Kayo lang po ang makakasagot nun. Because in accepting that the Lord God is your Savior, you must have the heart. Amen? Dapat po mula sa puso, hindi lang ho hanggang sa bibig lang. Kaya yung mga hindi pa ho nagbaptize dito, tandaan po ninyo ang message na ito. And I believe lahat tayo dito ay nagbaptize na. Hallelujah! Amen po ba? Sino pa ang hindi nagbaptize dito? Ay, meron pa si Brother Alan. So for the message, this message, Brother Alan, is for you. Diba? So as Paul is put on a ship destined for Rome, nakaranas ho sila ng matitinding bagyo. Nakaranas ho sila ng matitinding bagyo kung saan yung hangin po na iyon ay inilid po ng hangin kung saan niya po gustong dalhin yung barko na iyon. But in here mga kapatid, dito na naman yung kung sa Ilocano nagkurimanen. DJ Puso, yung puso ni Apostle Paul na mag-preach. Sinabi niya ho sa mga crew harbor, yung mga cruise doon, huwag tayong tumuloy dito kasi mapapahamak lang tayo. Sabi ng si Apostle Paul. But then hindi na naman for the second time, hindi na naman nakinig ang mga crew harbor sa kanya. So ano ang nangyari? Kasi pag minsan tayo mga kapatid, okay, pumupunta tayo dito sa church natin, pero yung puso natin ay wala sa mensahe ng Panginoon. We are always just listening, but hindi natin ini-impart sa puso natin. So in here, gaya din ng nagawa dito sa sitwasyon ni Paul and that ship, nag-advise na huwag tayong pumunta dito kasi mapapahamak tayo, pero hindi sila nakinig. Bagkus anong ginawa nila? Nagpatuloy sila. Then the wind blows and the tempestuous wind called northeaster came. Na halos wasakin na ang barko na kinalalagyan nila. Kita ninyo yung obedience dito mga kapatid. Yung obedience dito is nakikita natin yung obedience dito. Kasi pag hindi ka nag-obey, minsan kasi hindi ka nag-obey, napapahamak tayo. Diba? Kasi hindi sila narinig, hindi sila nakinig eh. Huwag tayong tumuloy. Pero tumuloy pa rin sila. Anong nangyari? Napahamak sila. So, the storm was threatening to damage the ship. Kahit na anong ginawa nila mga kapatid, kahit na nagbawas pa sila ng cargo para mas gumaan, pero wala pa rin yung nangyari. So, it was 14 days mga kapatid. 14 nights na walang araw, walang sun, walang stars. And they gave up hope of being saved. Nawalan na sila ng pag-asa para maligtas sa pagkakataong iyon. But then, mga kapatid, in here, sa ating paglalakad, sa ating ministry, sa ating journey, makikita natin yung disobedience. Ma-i-emphasize dito yung disobedience, yung hindi natin pagsunod sa mga ini-emphasize ng Panginoon sa ating buhay.
we are disobeying God. Di ba? Pag may sinasabi ang Panginoon sa atin, hindi natin sinusunod. Gaya ng ating mga magulang. Pag sinasabi ba ng mga magulang ninyo, maglinis ka naman. Anong ginagawa ninyo? Maramdaman ton. Diba? Mamaya na. Meron pa namang oras. Diba? So, we are disobeying the word. But in here, mga kapatid, marami ho yung dito kasi ini-emphasize ng story ni Apostle Paul yung pananampalataya. Si Apostle Paul dito ay relax lang. Relax lang kasi may faith siya eh. Kahit na ganun nung nangyayari sa pagkakataong yun, ay he has the faith. Meron siyang pananampalataya sa Panginoon. So, as yung mga kahit na meron nangyayari or sufferings na nangyayari sa pagkakataong iyon, hindi siya nawalan ng pag-asa. So in 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, sabi niya doon, "In this you rejoice, although now for a little while, that you may suffer through various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold, that is perishable, even though tested by fire, may prove to be for praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ." Sabi niya doon, sa James 1:2, "Count it all joy, my brothers, when you need trials of variation kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness." Count it all joy, mga kapatid, if you are encountering or nararanasan ninyo yung mga trials, pagsubok sa inyong mga buhay. Count it all joy. Rejoice, mga kapatid. Kasi doon tayo nag-grow sa mga pagsubok na nararanasan natin. As we all know, mga kapatid, meron mga ibang mga yung hindi pa talaga nakakakinig sa salita ng Panginoon. When they encounter problems, nababalitaan na lang natin, nagsuicide, naglaslas, nagpakawala, nabaliw. Di ba? So, in here, mga kapatid, as a Christians, tayo na ay nakakarinig. As solid Christians in this church, we have to rejoice. Kahit na may mga nararanasan natin na circumstances sa ating mga buhay. Ganon po ba tayo, mga kapatid? Pag nakakaranas kayo ng mga pagsubok, problema sa iyong buhay, anong ginagawa ninyo? What are you doing? Sabi ni Brother Ronnie, nagdadasal daw. Yes, of course. Because prayer is our communication to the Lord. Siya lang, yun lang ang komunikasyon natin sa Panginoon. Yung manalangin tayo. Di ba, mga kapatid? So, count it all joy. Because when you have faith, mga kapatid, dito natitest yung when you encounter trials, I say, when you encounter trials, dito natitest yung faith natin, yung pananampalataya natin. So how do we do? Ano yung mga gagawin natin para tayo ay magkaroon ng genuine faith? Ano yung mga gagawin natin? For example, mga kapatid, is declaring the faith. Declaring the faith. Declaring the gospel of the Lord. Ano mo, sister, meron po yung how to
Um, sige pa. Sige pa. Yan, yun. Yung ibaba mo. Ayan. So, ano yung mga dapat nating gawin, mga kapatid? How to declare our faith? Sharing the gospel. Now, sharing the gospel, mga kapatid, na naranasan nyo po ba ninyo na nag-evangelize? Kasi lahat tayo dito ay mga missionaries. Naniniwala kayo doon? Lahat tayo dito, mga kapatid, ay mga missionaries. Kasi po, nandito na kayo, alam nyo na, nakikinig kayo ng salita ng Diyos. At maybe you are sharing it also to your friends, to your families. Sa tuwing sasabihin ninyo sa iyong mga kapatiran, "Oh, sister, God bless you." Oh, that is, you are a missionary already. Diba? Pag sinasabi mo sa mga kakilala mo, "Oh, punta tayo sa church." You are a missionary already. Diba? So, lahat tayo, mga kapatid, ay mga missionaries and declaring the Word of God. So, share your testimony. The declaration of faith is sharing also your testimony. Pero minsan kasi, mga kapatid, pag sinasabi ng ating testimony leader, sino pa? Yung ipagsigaw natin yung nagawa ng Diyos sa ating buhay, walang tatayo. Di ba? Walang tumatayo. So, in declaring our faith in the Lord, we must have to share our testimony. I-share natin, mga kapatid, yung nagawa ng Panginoon sa iyo, ginagawa ng Panginoon sa iyo araw-araw. Huwag kang mahiya na i-share kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa iyong buhay. Kasi in sharing your testimony, hindi ka man makapag-share ng gospel of God. In sharing your testimony, someone is listening to you. Bless si sister. Magawa ko nga. You are a missionary already in sharing your testimony. Diba? So always ugalihin natin, mga kapatid, that during testimony time, we must have the courage to stand here. Kakanta ka or magkukwento ka ng ginawa ng Diyos sa iyong buhay. That is the declaration of faith for a genuine person, genuine Christian. So, and here, isa pa, get baptized. Sabi ko kanina, yung mga hindi pa nag-baptize ngayon, listen to this message of God. I know every one of us get baptized here already. Most of us, I mean. Diba? So, the last but not the least is live a Christ-like life. Ano ba yung Christ-like life? Diba sinasabi natin, God is good all the time, and all the time, God is good. Alam ba natin ang ibig sabihin nun? Dapat, kung ang Diyos ay mabuti, dapat din tayo ay mabuti. Kasi tayo ay kanyang mga anak. So, yun yung Christ-like life. Kung ang Diyos ay mabuti sa ating buhay, dapat din tayo ay mabuti sa ating kapwa. Ganon yun. Christ-like life. So, we must have to have the genuine faith. Na kahit ano pa, mga kapatid, yung maranasan natin or circumstances natin sa buhay, we must have to declare our faith to others also.
not only in our life, but in also others. As we remember, the vision of the Solid Group is to share from others. Hindi lang ho ikaw, kundi yung makapag-share ka man lang sa iyong kapwa. So number 2 evidence, mga kapatid. Number 2 evidence of a genuine salvation is the genuine trust. Genuine trust, mga kapatid. Ano ba yung genuine trust? It creates a safe place where people can share ideas, take risks, and honest without fear. Dito sa ating verse and Romans 10 verse 10, ang sabi niya doon, for it is with your heart. Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng puso, ikaw ay sumasampalataya patungo sa pagiging matuwid. Sa pamamagitan ng bibig, ikaw ay nagpapahayag mula patungo sa kaligtasan. So dito mga kapatid, kung naaalala ninyo yung kinanta ko kanina, nasaan na kaya ako? Meron yung isang words doon mga kapatid, na ang sabi niya doon, nung ako'y napalaban, hiniling ko ang kaligtasan at ito'y iyong ibinigay. O Jesus, kay buti mo sa akin. Meron isang yung phrase na yon mga kapatid. It means that it is emphasizing the trust of God, yung pagtitiwala sa Panginoon. Yung pagtitiwala sa Panginoon. So ituloy natin yung sa buhay ni Apostle Paul kanina. Doon sa Acts 27:21 verse 26, an angel of the Lord appeared to Paul with a message of hope. Doon na mga kapatid, nung nakakaranas na sila ng wala na silang pag-asa mga kapatid. Wala na silang pag-asa na kung saan they gave up hope of being saved. Wala na silang pag-asa na maligtas pa sa pagkakataon na iyon. But then, ang sabi ni Apostle Paul, huwag kayong mag-alala kasi nag-message ang Panginoon, may vision ang Panginoon, through an angel appeared to me, sabi niya, na merong good news na tayo ay maliligtas. Diba? Sa pagtitiwala mo, mga kapatid, sa pagtitiwala mo sa iyong buhay, sa Panginoong Hesukristo, merong reward na naghihintay. As long, hindi kasi pwede mga kapatid, na meron kang pagtitiwala na wala kang pananampalataya. You must have also the faith and the trust. Diba? Sa mga trials ninyo, mga kapatid, pag nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, ano yung ginagawa ninyo? Sabi ni Brother Ronnie kanina, yes, praying. Praying, mga kapatid. Kasi lahat po ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay merong rason kung bakit nararanasan natin ang mga bagay na iyon sa ating buhay. Di ba mga kapatid? So in Proverbs 3 verse 5, it says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Gas-gas na ang bersikulong ito sa atin. Alam na natin that trusting the Lord in our life, pag nagtiwala tayo sa Panginoon, na kahit ano pa ang mangyari, basta magtiwala tayo sa Panginoon, and we have also the faith, ibibigay ng Panginoon ang ating mga hinihiling sa Kanya. Kasi nga, ang buti ng Panginoon, di ba? Amen? Ang Diyos ay mabuti sa ating buhay.
Be strong and courageous. Sabi niya doon sa Joshua chapter 1 verse 9. Tayo ay maging malakas as a soldier, as a sons and daughters of the Lord. So, but the question is, what would make you put your trust in God? What would make you put your trust in God? Ano yung dahilan bakit ka nagtitiwala sa Panginoon? Bakit ka nagtitiwala nga ba sa Panginoon? Nagtitiwala ka sa Panginoon dahil He knows everything what He is doing. He knows what He is doing. God knows exactly what He wants for your life. Alam ng Panginoon kung ano yung mga plano niya sa iyong buhay. Kaya dapat tayo na magtiwala sa Panginoon. Kasi alam niya, He has a purpose for you and has everything planned. Merong plano. Gaya ng ating mostly nakikinig, naririnig natin that merong plano. Alam natin yon mga kapatid, hindi po ba? Lagi nating naririnig, merong plano ang Panginoon. Pag nag-encourage ka ng isang kaibigan, sinasabi mo, everything has a reason. Di ba? Merong plano ang Panginoon sa'yo. Bakit ka napunta sa church na ito? Merong plano ang Panginoon sa'yo. Bakit ka nakakaranas ng mga pagsubok ngayon? Merong plano ang Panginoon sa'yo. Bakit ganyan ang dumating sa buhay mo na problema? So in that, dapat natin maintindihan mga kapatid, na meron talagang plano because He is our sovereign God. He is present, omnipotent, omnipresence God in our life. Yun ang dapat nating intindihin mga kapatid. That as we are walking in this life, as a Christians, sons and daughters of the Lord, we must have to trust in the Lord. Diba? Amen. Wala akong naririnig na amen. Di po ba kayo nagtitiwala sa Panginoon? Are you trusting the Lord in your life? Yes. Amen. So, it is very nice mga kapatid, yung magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi minsan kasi mga kapatid, hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Sa ating offering. Example ko ang offering time natin mga kapatid. For example, wala nang natira sa iyong wallet. 5 euro na lang ang pera mo. Anong gagawin mo? Ibibigay mo ba lahat? O magtitira ka ng 1 euro or 2 euro? Lalahanin natin mga kapatid yung istorya ng isang balo. Na yun na lang ang kanyang natitira sa kanya. Pero ibinigay niya. But in the heart. Dapat kung magbigay tayo ng ating offering, tithes and offerings, so we must have to give it wholeheartedly. Amen! Nagbibigay ba kayo ng mula sa puso, mga kapatid? Amen! Amen! Mula sa puso. Wholeheartedly, mga kapatid. So, iyon po mga kapatid yung kasi nagbibigay ka kasi nagtitiwala ka sa Panginoon. That He will give it back also. And we will give it back also to Him. Lahat yung mga grasya na natatanggap natin. Sino ang hindi nagtatites dito? Wala? Sino ang hindi nag-o-offering dito? Kayo ang makakasagot sa iyong mga sarili.
Sino ang nagbibigay ng mula sa puso? Ay, amen. Nung nagtanong ako ng tithes, walang nag-amen. Nung mula sa puso, amen na. Di ba? So, we must have to trust in the Lord. Di ba? Kapag nagbibigay tayo, we must have to trust the Lord. Kasi naniniwala tayo na kapag nagbigay tayo, ay ibabalik din ang Panginoon ng sobra-sobra. We have to invest in the Lord. Di ba? Parang bangko, di ba? Nag-i-invest tayo sa ating bangko, dumarami, ganon. So, we must have to trust. As it says there in Matthew 6 verse 33, when he seek first the kingdom of God, sabi niya doon. Kung susurihin natin at i-analyze natin ang verse na iyon, iisa lang ang pupuntahan nun. We must have to put God first in our life. First priority niyo ba ang Panginoon sa buhay ninyo? Amen! Amen po ba? Amen. So kung ang Panginoon ay inyong first priority, you must have to do what the Lord wants in your life. Seek Him first. Diba? Hanapin ninyo ang Panginoon sa iyong mga buhay. Put God first in your life. That is trusting the Lord. So, number three, evidence. Isang patunay na para ikaw ay maligtas as a Christian believer is the genuine repentance. Genuine repentance, mga kapatid. And yung ibig sabihin ng genuine repentance in here is a desire from God through the Spirit. Gaya ng ating verse ngayon, mga kapatid, that if you declare in your mouth, Jesus is Lord, with all your heart, you will be saved. Repent, mga kapatid. Ano bang yung ibig sabihin ng repent? Yung pagsisisi, mga kapatid. Pagsisisi. It is the action of repenting, yung sincere. Diba? Regret. Kung ba. So in here, yung isang example, ipagpatuloy natin sa Acts 27 verse 44. Dito na nakaranas si Apostle Paul ng shipwreck. Ano ba yung shipwreck? Sino ba yung mga may trabaho ng barko dito? Sina Brother Den at si Brother Roland. Di ba kapag shipwreck, yung shipwreck kasi yung nasisira na yung barko. Yung nasiraan sila ng barko sa gitna ng karagatan. And here, mga kapatid, sabi ni Paul encouraged encourage na to eat something for strength because they have been 14 days without food. Hindi sila kumain ng 14 days. Biruin ninyo yon, yung pagtitiwala nila, yung pananampalataya nila sa Panginoon, yung pag-share ni Apostle Paul's gospel sa mga 276 passengers in that ship. Biruin ninyo, 14 days. Pero ang nangyayari kasi sa ating buhay minsan, hindi kaya pa natin yun. 14 days na hindi kumain. Kasi minsan sa atin, isang oras pa lang, nagugutom na ako. Maghahanap ka na ng iyong makakain.
Pero biruin ninyo yun, 14 days, 14 nights na hindi sila kumain. Kasi nandun yung pagtitiwala nila sa Panginoon. Yung pananampalataya sa Panginoon na sila ay maligtas na. Nung i-declare ni Apostle Paul na sila ay maligtas sa pagkakataong iyon. Ayun na. Nakarating sila sa, they approached the land, in the land of Malta. Naligtas silang lahat. All the 276 passengers made it to the beach alive. Pero ninyo yun mga kapatid, naligtas silang lahat sa shipwreck na iyon. Kasi ang pagkaligtas mga kapatid, salvation, sabi ko nga kanina, marami sanga. It is debatable. Pero ang pinag-uusapan natin mga kapatid ay yung genuineness para tayo ay maligtas. Yung genuine faith, genuine trust, and genuine repentance. Mahalaga mga kapatid yung pagsisisi. Kasi ano ba? Na ikaw ay isang anak ng Diyos. Na kahit na anong punta mo pa dito sa church, kung hindi ka naman nagsisisi, you are not doing what the Lord's will in your life. Hindi ka nakikinig ng mga salita ng Diyos. Hindi mo ina-apply yung napapakinggan mo. Hindi ka nagre-repent, you are turning away from God. Kaya mahalaga mga kapatid na tayo ay mag-repent. Because it says in 2 Timothy verse 25, this highlights that repentance is a gift from God. Repentance is a gift from God. In 1 John chapter 1 verse 9, it says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Pag ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, you will be cleansed. Kinakanta pa natin mga kapatid, purify my heart. Diba? Kinakanta pa na, the Lord is cleansing us pag ikaw ay nagsisi sa inyong mga kasalanan. But then, nangyayari kasi sa atin mga kapatid, if we are encountering trials, pagsubok sa ating buhay, we tend to forget the Lord. Naniniwala kayo doon? We tend to forget the Lord sometimes. We are always thinking of the solution of that problem without trusting and have faith in the Lord. We tend to forget Him. Tinatakbuhan natin ang Panginoon. Pag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, lalo na pag lugmok ka na sa problema. So in this verse, mga kapatid, sa 1 John chapter 1 verse 9, telling believers to confess their sins. Every time they sin, they need to realize that every sin needs to be recognized. So yun yung sinabi ko. Kapag nakagawa ka ng isang pagkakamali na alam mo na hindi tama sa mata ng Diyos, Lord, forgive me. Ginagawa ba ninyo yon? Pag nakakagawa ka ng kahit na maliit lang na pagkakamali na alam mong iyon ay mali, are you saying, Lord, forgive me? Hangkong tululito nan. But then madamdama, urain bugam nga mo mga ululito nan. Madamdama,
subliam tumanan. You are going back. You are doing and doing over and over and over again. That is not repentance, mga kapatid. It is not a genuine repentance in the eyes of the Lord. But if we repent, if we confess our sins with our mouth, Lord, forgive me, I will not do it again, and you didn't do it again, that is a genuine repentance. Para tayo ay malinisan ang ating mga puso, dapat tayo ay magsisi. Kasi ang ating verse ngayon, mga kapatid, tinutumbok nito ang puso natin. Para tayo ay maligtas. Yung puso talaga. Kasi pag ginawa mo ang isang bagay na wala sa puso, anong mangyayari? Mapapahamak ka. Diba? So, you must have to have the genuineness in your heart to do what the Lord wants you to do. And Matthew Chapter 3 verse 2, sabi niya doon, repent for the kingdom of heaven is at hand. This urges people to turn away from their sins and towards God because the kingdom of heaven is near. Amen! The kingdom of heaven is near. Di ba kayo natatakot doon? O ngayon, mga kapatid, nababalitaan natin. As the scripture say, if we read in Revelations, nangyayari na, mga kapatid. Merong mga floods, mga gera sa ibang bansa. Di ba kayo natatakot doon? Nangyayari na ang sinasabi ng scripture. So it means that the kingdom of God is near. Malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So, kapag malapit na ang pagdating ng Panginoon, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? We must have to have the genuine repentance. Pagsisisi, mga kapatid. Tandaan natin iyon. Kayo ba ay nagsisisi na sa iyong mga kasalanan? This time, today, na pumunta kayo dito sa church, ano yung ipinag-pray nyo sa Panginoon? Meron kayong ipinag-pray. Meron kayong idinulog sa Panginoon na pwedeng mangyari o kaya ano yung gagawin ng Panginoon sa buhay mo ngayong araw na ito. Hindi ko alam, mga kapatid, kung sa buhay natin, pagpunta natin sa trabaho natin, ay natatandaan pa natin yung mga narinig natin na mga sermon every Sunday. Kasi minsan pag nagtatanong ang pastor natin, ano yung napag-aralan natin last Sunday? Walang makasagot. So it means, you don't have the solid listening. Hindi ho solid yung pakikinig.